Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Happy Father's Day po sa lahat ng mga dakilang ama na nagsasakripisyo sa ibang bansa, mabigyan lamang ng maayos na buhay at magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Saludo po ang Buhay OFW sa inyong kadakilaan. At sa aking pinakamamahal na ama na si Daddy Pole, Happy Father's Day and we love you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pong inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang kwentong OFW ni kapatid Roel Pugal at ang kanyang pangarap para sa pamilyang iniwan sa Pilipinas. Ibabahagi sa atin ng magkakapatid na Tess, Lani at Edgin ang kanilang masasayang alaala tungkol sa amang OFW na naninirahan na ngayon sa Amerika. Ipapakilala namin sa inyo si JC Torrio nang talaga namang pinagbubuti ang kanyang pag-aaral bilang sukli sa sakripisyo ng amang OFW at ihahatid namin sa inyo ang aking pakikipanayam sa kinikilalang ama ng turismo ng bansang Malaysia. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Ayaw tinggi untuk jadi bintang, oh kalau rendah asli jadi bintang. Ada oh ada bunyinya bintang. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Ladies and gentlemen, we have tonight our Director General for Tourism Malaysia, none other than Datu Mirza Muhammad Tayyab. Good evening, Director General Tayyab. Good evening. Yes. You know, I'm very happy the last time we were in Malaysia, we enjoyed Malaysia so much. And you know what you have done to me after our shoot? I've been coming back to Malaysia 4 times just to do shopping. I'm so happy to hear that. I'm sure you have enjoyed them every time. Definitely. Now, Director Tayyab, I would like to ask you, now we are here at the Fairmont Hotel launching the Malaysia Tourism Year of Festival 2015. What is this Year of Festival? Year of Festival is a year dedicated to celebrate all our major festivals together with the incoming tourists. So it's actually a culmination of 200 different events that are organized and participated in different corners of the country. And this is now offered to the tourists, for the tourists to participate. And that becomes an interesting option for many tourists who are there for various reasons, also to partake in some of these celebrations. We have been to Legoland,
to Turk Art Museum, to Johor, to Putrajaya, and we enjoyed every bit of Malaysia. What new do we offer for this year 2015? And I would like to ask that we are very excited to hear during our launch and networking the hashtag MyBFFXOXO, meaning Malaysia, best friends forever, hugs and kisses. What is this all about? This is actually a campaign designed for the tourists and the public alike to actually use the modern technology of selfies and other communication modes to actually share their experience when they visit the country and among their fans, in the hope that their experience can influence or teach their followers about the country. What is the distinct culture that we have in Malaysia, Director Tayyab? I think the Filipinos will be able to see how a multiracial society coexists in Malaysia, where the proportion of the different ethnic groups are quite huge for you to see the difference in terms of their outlook, their dressing, their food, their festival, celebration, language, religion. You can see it, very obvious. Many countries have cosmopolitan society, but Malaysia has it in the right proportion for it to be visible and makes an impact in terms of our living and culture. If I'm going to Malaysia and my home, my second home, what are the 3 or 4 choices that you want me to visit? Yeah, number 1, Kuala Lumpur, Genting Highland, the theme parks, or Sunway Lagoon, or the many shopping complexes in Kuala Lumpur. Secondly, Malacca. See the track of Dutch colonial influence, the Portuguese, and also culturally Malacca holds a place for a lot of interesting melting Asian culture. And finally go down to Johor, where we have the theme parks, Legoland, Hello Kitty. They have the studios, and more attractions are being built in the south. For those who love nature and adventure, you can go to the Central Highlands, go to the mountains, whether in Sabah, Kota Kinabalu, or even in Peninsula. We have Genting Highlands, Cameron Highlands, Fraser's Hill. We also can go to the islands, Langkawi, Penang, that offers various different experience, quite different from the settings and the environment here. Director Tayyab, may I ask you, what is the economic impact of tourism and the economy of Malaysia? Yeah, Malaysia, the tourism sector in Malaysia brings in the second largest of foreign exchange earning, which contributes to about 9% of the gross domestic product. And it provides employment to more than 3 million people. Wow. It's a huge impact, direct impact. And tourism has a multiplier effect. If you multiply that, some 6-7 million people are actually dependent on the flow of tourists in and out of the country. Director Tayyab, may you give us a very wonderful message and invite everybody to go and visit Malaysia. To all the audience of this TV station, special station, this station has been so friendly, so responsible, has always shared with the audience the best options they have for their own time and holiday. I'd like to invite all of you audience to Malaysia. Come and see what a 4-hour flight can do in terms of funding a new world altogether. A world that provides the kind of infrastructure that is often spoken of in more developed countries. A world that provides shopping and dining or accommodation facilities of the highest standard at affordable prices, and also service and cultural experience, food and tradition, which will actually bring you there again and again as it did to you. It's our pleasure having you back here in Manila and hope to see you again in Malaysia soon. Thank you. Mga kaibigan, katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin kay Director Tayyab ng ating Malaysia Tourism. We'll be back and thank you very much. I'll visit Malaysia soon. See ya! Hi, OFW.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulindawen Hotel, Lawag City. Taong 2013, Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. taong 2014, Miss Citizen of the World is Marites Galam! Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Parang eksena sa pelikula ang naganap ng sorpresahin ng isa nating kapatid na OFW na nakabase sa Canada ang kanyang anak sa kaarawan nito. October 2011 nang pumunta ng Canada si Roel. Batang-bata pa noon ang bunsong anak na si Jewel Fiona. Halos 4 na taon din silang hindi nagkita. Umiyak po ako. Malungkot po. So siguro mga after a week or 2 weeks, sabi nga ni Gemma, dun lang nag-sink in na gano'n na ako kalayo. For 1 week, ayaw niya magpabukas ng laptop. At yung 1 week na yun, umiiyak ako lagi. Parang na-realize niya na malayo na pala si Daddy. Parang gano'n, layo na pala. Tulad nun, nung umalis ako, 3rd year si Kuya. Kumbaga, nung gumraduate siya ng high school, wala ako. Nag 7 years old si Jill, wala ako. Buti na lang, may Skype. Sinetap nila dun sa restaurant. Ako so, lahat ng guest, para nakapila, dumadaan sa akin. Hi, hi. Ganon. Kaya nga sabi ko, if I will be taking vacation sa birthday niya. Matagal naghintay si Roel noong bago tuluyang nakaalis pa Canada para magtrabaho. Mahigit na 4 na taon na nakabinbin ang kanyang application sa agency. So that time, inabot ako kung natatandaan mo yung global recession. Yun. So talagang lahat, freeze hiring, walang na-release na LMO, walang work permit. So talagang matagal. Actually, parang nga naka 3 branches ako kasi yung first job offer ko is from a different town, pero same company, but like Claire's Home. Tapos, yung offer na yun, tumagal ng 2 years. After 2 years, I received another call from the agency. Sabi, hindi ka na, dito ako na sa Lacla Beach. Although one province din, Alberta rin. Tapos, after a year, tumawag na naman, Rimby na daw. Sabi ko, sana final na to. Kagaya ng karaniwang OFW, homesick ang kanyang naging kalaban pagdating ng Canada. Matapos ang 4 na taon, nagkaroon siya ng pagkakataong makapagbakasyon. Alam ni Roel na mas magiging mahirap para sa kanya ang muling iwan ang pamilya. Nung nasa airport ako, she's 6 years old, hindi pa siya masyadong aware. Tipong babay lang, bye-bye. Tapos ako, halo pa yung excitement ko na ano kaya ang buhay sa Canada, ano kaya nga dadatnan ko. Kaya hindi masyado. Kaya nga I was telling Gemma, my wife, na this time, mas mahirap. Kasi parang alam ko na, wala na yung masyadong excitement. Kasi alam ko na kung ano babalikan ko. Tapos masyado na kami naging close neto. Laging nakakandong sa akin, laging nakatabi. Ganun. So mas mahirap umalis. Sabi niya nga, huwag na raw ako umalis. Sabi ko nga, paano yan? Akala ko gusto mong mag-alaga ng pet. Sabi ko, mas madaling mag-alaga doon. Okay lang po. Akala ko gusto mong gumawa ng snowman, maka-experience ng snow. Okay lang po, basta huwag ka na po umalis. Mahirap. Noong nagdesisyong magtrabaho sa abroad si Roel, inaral niya ang mga bansang maaari niyang puntahan at Canada nga ang kanyang napili.
Unang-una kasi, I preferred Canada kasi pag nagbabasa ako, parang sana, wag naman, pero kumbaga wala silang major disaster. Walang major earthquake, wala silang major flood. Canada is multicultural sila at saka very welcome sila sa mga foreigners. They're very willing to embrace other cultures. At saka hindi sila discriminating masyado. May konti pero very, very minimal. Kumbaga, doon ko nga lang nalaman na if you're applying for a job, magpapasa ka ng resume, you should not put your picture, you should not put your religion, you should not put your age, you should not put your educational attainment. Talagang yung skills mo lang ang titignan nila. Isang shop doon ng mga appliances and gadgets. Medyo may pangalan siya, kilala siya. Kumbaga, sikat siya. Pero meron silang empleyado na unan, Eduardo. Kumbaga, I was thinking kung sa Pilipinas, hindi siya makakakuha ng ganun katinong trabaho. Parang ganun. Pero sa kanila, okay lang. Anong problema? Ginawan pa siya ng parang stand pagka-shearing siya. Nakakatuwa. Tapos doon sa other jobs ko, meron kaming employees na some of them are like mentally challenged. At higit sa lahat, pinili niya ang Canada para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Open sila if maayos ka and proper documents, wala kang kaso, you can have the opportunity to stay, to become a permanent resident, to become a citizen, and that's my plan. Kumbaga, siyempre, gusto ko sana, hopefully, God willing, madala ko yung family ko doon. Nasa larangan ng food service ang karanasan ni Roel. Nakapagtrabaho siya sa iba't ibang fast food chain and restaurant dito sa atin. Nagsimula siya bilang waiter at service crew bago tuluyang naging restaurant manager. Okay naman sana yung buhay dito. Okay lang, kaso, baga, nag-meet naman yung ends. Kaso yun nga lang, Jetro, yung panganay ko, magka-college na. Tapos si Jem, my wife, is plain housewife. Although, gusto niya mag-job sana para makatulong. Pero sabi ko, she's been good with assisting the kids, monitoring their activities, school, helping with their projects. So, I decided na, wag na lang, mami, kaya pa naman, dyan na lang. So, nag-try ako mag-apply. Service crew sa isang hamburger chain sa Ringgit, Canada, ang unang naging trabaho ni Roel. Naalala pa niya noong unang beses niyang natikman ang kakaibang lamig ng hangin ng Canada. So, the first time na paglabas ko ng airport, sabi ko, malamig. Talaga sabi niya, natawa sila. Sabi niya, so is that your first taste of Canadian? Sabi ko, yeah. Okay, talaga malamig. Naikwento din niya ang hindi niya makakalimutang insidente sa isang grocery store kung saan tingin ang tingin sa kanya ang cashier. I was just looking at you because I was just wondering why you are wearing that thick jacket and it's still autumn. Sabi niya gano'n. Sabi, because it's cold. No, it's not cold. It's still autumn. Sabi niya gano'n. Okay. So, sinabi ko na sa kanya. Sabi ko, because I came from a tropical country. I came from the Philippines and this is only my third day here. Sabi ko gano'n. Okay. That explains it, sabi niya. Tumatak din kay Roel ang kakaibang disiplina sa kalye ng mga tao sa Canada. Walang traffic. Ang luwag. Tapos pag may stop sign, kahit in the middle of nowhere, wala ka nakikita ng sakyan, you have to stop. Nasa Canada nang muli si Roel habang pinapanood natin ang interviewing ito. 4 na linggo lang kasi ang binigay sa kanya ng kanyang kumpanya para makapagbakasyon. Sa kanyang pagbabalik ng Canada, food service supervisor na ang naghihintay na trabaho sa kanya doon. Happy Father's Day po, Daddy. Salamat po sa lahat po ng ginawa niyo sa amin. Love you. Daddy, Happy Father's Day. Thank you din sa lahat ng support. Saka, love you.
Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Taong 2013. For most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary Award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story. Rina Reno Saluta. Taong 2014. Most number of votes goes to Marites Galam. Special award, Survival Story Award, is given to Finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award Most Successful Story is given to Shirley Aton. Journey Aton! The Global Award Most Inspiring Story goes to Miss Dolores Esperas. Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Inabutan naming masayang kausap sa Skype ng magkakapatid na Tess, Lani at Ejin ang kanilang mga magulang na kasalukuyang nasa Amerika. Father's Day episode! Father's Day episode! O, diba? 5 silang magkakapatid. Sa Amerika na ngayon naninirahan ang kanilang mga magulang. Pero bago pa sila napunta ng Amerika, OFW ng halos 22 taon sa Saudi Arabia at Kuwait, ang kanilang ama na si Edgardo Eddie Echenegui. Grade 6 pa lang noon ang pangalawa sa magkakapatid na si Tess. Actually, naintindihan ko lang dahil kailangan siya mag-provide. Kasi sunod kami. Nag-explain talaga ng ganun, mother ko. Nagpaalam siya na mag-abroad, kailangan magtrabaho. Hindi mo kami nagtatanong kasi takot kami sa daddy ko eh. Hindi ka pwede magtanong. Strict siya. Very strict. Grade 4 naman ang pangatlo sa magkakapatid na si Lani. Kasi nga parang difficult na yung buhay noon, yung parang wala siyang trabaho. Tapos ang nanay ko, nagtitinda, tapos nag-assist doon sa lola ko kasi may business sila sa yung pag-iisda. So, na-realize niya na mag-high school na yung ate ko. Gusto niya kami ma-send sa private school. Tapos, kung dito siya, hindi ma-afford yon. So, yun. Nung nagkaroon ng opportunity, ginrab niya na. Sa kanilang murang isipan, alam nila na hindi naging madali para sa kanilang mga magulang ang magkalayo. So, alam namin, it will be a sacrifice. Lalo na, sila peak, nila yung age ba, mag-asawa, parang hirap maghiwalay. Tapos, kasi kami, mga bata noon, di ba, parang mas sensitive. Parang alam mo na, naku, kailangan gawin to para sa inyo. Kahit naging mahirap ang naging buhay nila noon, masaya pa rin naalala ng magkakapatid ang kanilang kabataan. Yung bahay namin, magkakatabi lang, lola ko, kami, tapos mga tiya ko. So yung lola ko, medyo okay ang buhay niya. Naki-KCR kami, nakikinood TV. Tapos may mga pinsan kami na nanonood kami, lilipat channel. Tapos uso yung cassette. Lagi yan. Pag may umuwi na OFWs, nako, una-una natin dinili noon, tape recorder. So, siya, siya doon. Lahat kami isa-isa voice tape. Gusto niya kakanta kami. Oo, tapos kami, pag mayroon din siyang kilala na aalis, papadala. Hindi maaaring wala kami voice tape noon. Lagi kami kakanta ka, isa-isa kayo magsasalita, tapos i-report mo sa kanya yung sa school mo, ano nangyari, ganyan. So, ano na meron sa'yo. Updates. Oo. Tapos pag meron kunyari na gusto niyang personally na sabihan ka kung ano gusto niya, papadala ka ng letter nun. Naka-attach dun sa letter ng mother ko. Ano yun sa'yo. Parang, yun, kami naman, basa kami. Pag namimiss ko, daddy ko, ganon. Binabasa ko yung mga letters niya. Iba naman ang mga natatandaan ng bunso nilang kapatid na si Ejin. Palibhas ay 5 taon pa lamang siya noon.
Ang naalala ko lang, pag dumadating siya, yung sinasama niya ako lagi sa Manila. Pag gusto niya mag-shopping, gusto niya ako ibili ng damit. Ayoko naman kasi hindi ako mahilig sa damit nung araw. Ngayon lang. Oo. Pag bibili niya ako, meron kasi akong hiya kasi nga hindi ako laki sa kanya. May takot kami noon. Kaya pag sabi niya gusto mong pantalon, bibili kita. Ayoko, nahihiya ako. Para sa magkakapatid na Tess at Lani, lagi sila noong excited kapag uuwi para magbakasyon ang kanilang daddy. Nare-remember namin, lagi kami excited pag uwi siya. Kasi di ba kasi- pag OFW, meron siyang 45 days na vacation. Punta kami sa isang lugar, magbabanding kami. Papasyal. Pinakasuki kami na Island Cove, sa Kawit, gano'n. So, doon kami nag-check-in, doon kami nagbabanding. Tapos, yun. Tapos most of the time sa bahay lang. And then, pag nasa Daddy bahay ko. siya, ano pa yan, nakakapagturo pa siya sa amin sa mga assignment. At saka, napakahigpit magturo. ano siya kasi makakulikot, yung kung ano yung pwede niya kalikutin sa bahay. So, in-spend niya yung buong vacation sa amin. Yung napaka-fortunate namin, napaka-lucky namin. Kasi, yung vacation niya sa amin lang talaga, sa nanay ko. Hindi siya lumalabas. Hindi siya nakikipagbarkada. Basta sa amin lang yun. Kahit nasa bahay lang kami, nanood kaming TV, together, tapos may pagkain dyan. Ganun lang. Tapos yung papasyal niya kami. Basta yung anything na makakabigay sa amin ng happiness, talagang you will. Sa puntong ito, hindi na napigilan na magkakapatid ang mapaluha. Kasi nga, ganun ka-great yung daddy ko. Parang, he did everything for us. Talaga. Yung wala kami masyado kundi, thank you. Yun. Sabi ko, wala iyakan. Hindi nga, greatest dad. Kaya nga pagpado, greatest dad. Kasi nga, yung naging, yung gusto namin siya, yung inspiration namin, miski yung sa mga asawa namin, na daddy ko ganito, yung napakalabig niya sa nanay ko. Tsaka yung marriage nila hindi naapektuhan nung distance, na yun yung na-witness namin, na inspired kami na naging very sweet sila all throughout, na hanggang ngayon. Ngayon nga kanina sabi ng nanay ko, daddy ko ang nagko-color ng hair niya. Nagmamanicure. Parang, gano'n, parang they spend their time together talaga. Siguro yung lost time, inaano nila. So, yun, napaka-big inspiration ng mother ko at father ko sa amin. We look up to them. Kahit na mas madalas malayo sa kanilang ama, nagawa pa rin nilang mapalaki ang kanyang 5 anak nang malapit sa kanya. Naalala pa ng magkakapatid ang kadalasang tagpo sa airport sa tuwing ihahatid na nila ang kanilang ama. That time, pag maghahatid ka sa airport, sa jeep kayo, tapos parang isang buong araw kayo dun sa airport. Para siyang outing kasi picnic dahil pagkain. Kakain ka ng kakain, nandun lahat, kasama mo lahat. Ayun, naalala ko. Tapos, kasi bata pa nga ako noon, sila naiyak sila. Ba't nagkataka ko, ba't naiyak sila? Kasi parang dating sa akin, parang 1 week lang, nandito na uli siya. So, hindi ko natatandaan na matagal na isang taon pala siyang nawawala. May mga pictures pa kami noon na lahat kami binibisan kami ng mother ko. Minsan nga pare-pareho pa kami damit Uso-uso yun noon Tapos ang daming baon sa isang jeep. Tapos kasama pa lola ko, auntie ko, basta kung sino yung maisama niya. Tapos ang remember ko yan, pagka malapit na siya umalis, yung nakikita ko mother ko tsaka daddy ko parang yung magkikiss na sila. Tapos iyakan na. Hindi, tsaka pa, daddy ko meron siyang may way. Mag-iinit ang ulo niya. Yung para ma-suppress niya yung emotions. May hanapin siyang isang bagay na, asan ba yung ganito? Bakit? Tapos mag-iinit ang ulo niya para lang makombat niya yung sadness na Tapos ang nanay ko naman matatanat, ano ba yan kung kailan alis kayo maghahanap? So parang, pero eventually yun, iyakan din. Pero ang na-remember ko kay daddy yung mag-ano na siya, sunglasses. Pag nagsuot na yun, sabihin, teary-eyed na. Na yun? Hindi niya pinapakita sa amin. Natupad naman ang pangarap ng kanilang mga magulang na mapatapos silang magkakapatid. Saka objective ng daddy ko lagi, lahat kami mapaaral. So, lahat kami, sunsod kami college. Kasi na-deprive siya. Kasi siya gustong-gusto niyang magtapos ng college. Tapos naramdaman niya yung kakulangan niya nung nasa abroad na siya. Kasi doon kailangan may diploma ka to get yung something na position na gusto mo. Siya hindi niya makuha yon kasi nga
hindi siya college degree holder. Ang kanilang panganay na kapatid na si Ate Nemia ang naging daan para makapunta at makapanirahan sa Amerika ang kanilang mga magulang. Samantalang ang pang-apat sa magkakapatid na si June ay isinaring OFW sa Myanmar. Tinanong namin sila kung paano nila isasalarawan ang kanilang ama. Hindi kumingiti. Strict. Mahilig magbasa, sa puzzle, chess. Talino. Nakakatakot. Siya ang inspiration namin kasi magaganda yung mga words of wisdom niya. And napaka unselfish. Una-una, unconditional love. Kasi despite ng mga, alam mo yon yung kailangan, di ba, bonded ka sa family mo, siya talagang nakuha niyang lumayo sa amin just to provide. Lagi sinasabi niya, tapusin namin yung pag-aaral namin. Malayo man sila sa kanilang Daddy Reggie ngayong Father's Day, nananatili sa puso ng magkakapatid ang kakaibang pagmamahal na handog nila sa kanilang ama. Dad, happy Father's Day. Sana dumating na rin yung time na mag-settle na kayo dito for good. Kasi mas maganda kung nandito kayo pareho ni nanay sa Pilipinas. At least, meron kaming madaling takbuhan. Tsaka masyado nang matanda para maglayo-layo pa. Happy Father's Day, Dad. Love you. Dad, would like to thank you sa mga nagawa mo para sa amin, sa mga sinacrifice mo. Alam namin, hindi madali. Napakahirap po ng mga pinagdaanan nyo para lang sa amin. We love you, Dad, and sana good health palagi ang gusto namin para sa'yo, tsaka happiness. And thank you. Dad, happy Father's Day. Ito siguro yung parang, siguro, yun, mini-tribute namin sa'yo. Kasi, imagine, nasa TV ka pa. Mapapa-TV pa tayo. So, this is our way of thanking you sa hard work mo, sacrifices, unconditional love. Napaka-unselfish nung ginawa mo para sa amin. Hindi namin malilimutan yon. So, ito ay ina-apply din namin sa mga pamilya namin. Pati sa mga asawa namin, kinukwento namin kung paano mo rin kami ni-raise, paano rin ang nanay. Alam ko magkalayo pa rin tayo ngayon, pero alam namin na nasa Ate Nemia ka, you're in good hands, with Sister Nems, and magkasama na kayo ni Mother, ni Nanay. So, wish lang namin talaga, Dad, na sana maging maganda yung health nyo, and yun, sana makita-kita rin tayo, Dad. Kung hindi dito, makapunta kami dyan sa'yo. True. Happy Father's Day, Dad. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. 5 taon pa lamang noon si Juan Carlo G. Torrio o JC na mag-OFW ang kanyang ama. 10 taon na silang hindi nagkakasama sa tuwing sasapit ang Father's Day. Through phone calls or Skype. Binabati siya, Happy Father's Day, ingat ka dyan lagi, tas yun, may kasamang I love you po. Aminado si JC na matagal niyang hindi naintindihan kung bakit kinakailangang mag-abroad ng ama. Yung stage ng nagiging matured sa mga 12 to 13 siguro. Kasi doon ko na nare-realize kung ano talagang ginagawa niya, kung ba't niya ginagawa yon. Tapos naintindihan ko na yung trabaho niya. Kasi nakakasalamuha ko na yung mga ibang OFW kids rin. Siya yun, sa organization na mga napupuntahan kong pang OFW, naintindihan ko na lalo. Kaya naman, bumabawi si JC sa ama sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Iniisip mo yung paghihirap ng tatay mo doon, so kailangan mong bigyan ng magandang ibibigay para sa kanya. As an OFW child, kailangan talaga yun para ma-motivate rin yung mga tatay nyo, nanay nyo nagtatrabaho sa abroad.
yun, yung awards po. Namamotivate siya. Siguro po first honor ako, consistent yun. Tapos best in all. Yun yung tatandaan ko, may 12 medals ata ako nun. Tapos, nung grade school po ako, hindi na masyado. Siguro nagkaka-honor ako mga second, third na. Mostly, nananalo na ako sa mga contest. Declamation contest, singing contest, mga ganun. Mga contest na involve yung speaking. Then, high school po, yun pa rin, naging third honor ako. Consistently rin. Tapos, yung mga contest ng intersection ulit po. Tsaka, nung second year high school po, president ako ng glee club namin po sa school. Sumasali po kami sa different choral competition. Napagdaanan din ni JC ang stage kung saan naiinggit siya sa mga kaeskwela na magkakasama pag may okasyon sa kanilang paaralan. Dati parang may epekto talaga na nakakainggit, gano'n. Pero ngayon parang wala na rin eh. Wala lang saan ngayon. Kasi yung iba naman doon, buo nga sila, masaya ba sila? Yun eh. Tapos, kung kasama naman si mama, masaya naman yun eh. Kasi, kung alam ko naman magiging masaya si papa, kung masaya rin kami. So, yung factor na buo yung pamilya na nakikita ko, hindi na siya nakaka-apekto sa akin ngayon. Bukod sa academics, magaling din si JC sa ibang mga bagay. Sa ngayon po, kasali po ako sa mga organization na Christian, yung nag-share ng gospel through performing arts. Yung 180 degrees po. Kami, music team po kami. Sinishare namin yung gospel through performing arts, drama, singing, and dancing po. Dito po sa organization sa church namin for OFW po. Tsaka, nagli-lead rin ako ng section namin sa mga contest intersection. Katulad ng mga, tula, balagtasan, mga chanting na sabay-sabay kakanta, tsaka yung sasayaw sabay-sabay po. Kagaya ng kanyang inang si Olive, aktibo din si JC sa samahan ng mga OFW sa kanilang simbahan at komunidad. More on developing the youth muna. Yung mga OFW youth. Dine-develop namin skills nila sa mga bagay na dapat nilang matutunan para makatulong sa future nila. Nag-worship leader po ako sa church. Part ako ng music ministry ng church po namin. Mas nag-mature yung isip ko sa pagiging OFW kid. Tapos yung church na po yun, kasi missionary-minded po kami, tas OFW church po yun eh. So, yung mga pinipreach po ng pastor namin, all about family talaga, lalo na sa mga OFW. Kaya nadidebrief yung sarili ko na makamove on sa mga bagay na nawala dito yung papa ko, tas yun, iba't iba pa po. Hello, Christopher Soriano Torrio po. Pangalan po ng tatay ko dyan sa Qatar. Thank you po sa lahat ng bagay na ginagawa niyo para sa amin. At kahit po nahihirapan po kayo, hindi pa rin po kayo sumusuko para sa amin. At maraming salamat po talaga. At sa lahat ng problems, struggles, have faith in God lagi. At nandito kami palagi para sa inyo po. At mahal na mahal po namin kayo pa. At ingat po dyan, tsaka work hard and pray hard. Happy Father's Day! Sa susunod na Buhay OFW, ano ang mga naging karanasan ni retired labor attaché Reynaldo Gopez sa kanyang ilang taong paninilbihan sa ating mga OFW? Ano ang mga serbisyong OFW hatid ni Mayor Edwin Olivares sa kanyang mga kababayan sa Parañaque? Ang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Muli ang aming mainit na pagbati ng Happy Father's Day sa mga dakilang ama sa lahat ng sulok ng mundo. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. Buhay OFW, bayani
ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay ko, kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate Kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,